Ako nga po pala si James D. Arcelia ng Grade 9 Pamelo at tatalakayin ko tungkol sa Noramitang Jerez sa Kabanata 23 hanggang 24. Isang masayang umaga ang nilalarawan kung saan naglalakad patungong lawa ang magkakaibigan, kasama ang kanilang mga ina at tiyahin para sa piknik. Nagdala silang pagkain at kagamitan at masigling nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Sinaway sila ni Tia Isabel na huwag maingay dahil baka makagambala sa mga natutulog at binanggit ng pagiging mahinhin ng mga dalaga noon. Sa kanilang paglalakad, natanaw nila ang mga kalalakihang paparati at may isa pang tumutugtog ng gitara. Dumating sina Crisostomo Ibarra at ang kanyang mga kasama, sakay ng bangka at nakisama, kina Maria Clara, Tia Isabel at sa iba pa. Naging masigla ang usapan at nagbiroan sila habang naglalayag sa lawa. Bumanga ang lahat sa kagandahan at kabaitan ni Maria Clara at pinupuri rin ng maayos ang pakikitungo ni Ibarra. Habang nangingisda, nag-awitan sila at tumugtog ng gitara si Victoria na ikinatuwa ng grupo. Ipinakita sa kabanata ang masayang samahan, paggalang at damdaming may iral sa pagitan ng mga tauhan, pati na ang simpleng aliw at ligaya ng kanilang pamamasyal sa lawa. Habang nangingisda, muntik nang tumaob ang bangka ngunit nailigtas ito dahil sa pagiging maingat ng bangkero at tulong ng mga kasama. Naging seryoso ang usapan tungkol sa panganib ng kamatayan at ipinahayag ni Crisostomo Ibarra ang kanyang paniniwala hindi dapat matakot sa kamatayan kung ginagampanan ng tama ang tungkulin sa buhay. Nagpakita rin siya ng tapang at malasakit lalo na kay Maria Clara na labis na humahanga sa kanyang mga salita at asal. Matapos ang pangingisda, bumalik sila sa pangpang. Masaya at ligtas, bitbit ang mga huli at alaala ng isang araw na puno ng ligaya, pagkakaibigan at pagmamahalan. Ngayon, tatalakayin naman natin ang Kabanata 24 sa gubat. Pagkatapos ng pangingisda, naghiwalay ang grupo. Si Padre Salve ay naiwan at naglakad mag-isa sa gubat. Ipinakita sa kabanata ang kanyang lihim na paghanga at pagkahumaling kay Maria Clara na lalo pang nagpagulo sa kanyang damdamin. Habang nasa gubat, nakaramdam si Padre Salve ng takot, selos at pagdurusa sa kaisipang si Crisostomo Ibarra ang minamahal ni Maria Clara. Ang katahimikan ng gubat ay sumasalamin sa kanyang magulong isip at konsensya. Sa kabanatang ito, inilantad ang tunay na damdamin at kahinaan ni Padre Salve, pati ang madilim na pagnanasa at paghihibugno na bumabalot sa kanya. Nakilala ni Padre Salve ang alperes at nagkaroon sila ng usapan tungkol kay Crisostomo Ibarra. Ipinakita rito ang galit at lihim ng balak ng mga kaaway ni Ibarra. Lumitaw rin ang usapin tungkol kay Sisa at sa mga anak nitong sina Basilio at Crispin na ginagamit ng mga otoridad upang idiin at saktan ang mahihirap. Sa kabanata, mas lalong nailantad ang pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan, ang kawalang katarungan sa lipunan, ang pagkakaisa ng mga taong may masamang layunin laban kay Ibarra. Pinapakita rin dito ang kalupitan at pagkukunwari ng ilang tauhan, lalo na ng mga kinakatawan ng simbahan at pagmamahalan. Salamat sa pakikinig.